Sabi ng salita ng Diyos, my people are destroyed because of lack of knowledge or ignorance. Ang aking bayan, tayo po yung bayan ng Diyos, di ba? Ang right na term doon ay napagkakaitan. Hindi naman sa masisira ng lubos, kundi napagkakaitan. Siyempre, kung napagkakaitan ka ng pagpapala, ay sirang-sira ka. You are not experiencing or enjoying the abundant blessings of God in all aspects. At kaya, itong hardened heart, ay naglalarawan po ito ng isang puso na makasalanan. Or it is a willful, sinful life na talagang deliberate ang paggawa ng kasalanan. Katunayan kung anak ka na ng Diyos, hindi na po intentional ang mga kasalanan. You don't intend already to sin, all right? Kasi buhay natin yun eh. Napako na yung lumang katauhan natin doon sa cross. We were crucified with Christ. With our old men, old sinful men. Ngayon na naborn again tayo, binigyan tayo ng Diyos ng likas, nakakaiba. Nakamuhian mo na ang kasalanan at ibigin mo na yung katwiran ng Diyos. Iba na yung likas eh. Yung baboy ay ayaw niya ng malinis na tubig. Kasi nag-aalaga rin kami noon ng mga baboy. We have a piggery before. Marami. At pinapaliguan namin ng malinis na tubig. Kasi wala naman kaming putik sa bakuran namin. Pag pinaliguan mo ng malinis na tubig, nakaganyan lang yung baboy. Pero kapag nasa putik, talagang nagwawalo siya sa putik. May tunog pa. Gik, 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 gik. Nung hindi ka pa born again, you wallow in sin. You enjoy the pleasures of sin. Pero nung ikaw mabuhay na muli, iba na yung naturalesa eh. Nagbago na, you are now born again. If any man is in Christ, he is now a new creation. Bagong nilalang na. Ang kanyang hinahangad na ay malinis na buhay, maayos na buhay. Kasi yun yung buhay natin noon. Nung born again ako ay walang nagsabi sa akin, bawal na manigarilyo dito sa church. Wala po. Alam ko lang na parang hindi na bagay yung sigarilyo. Kapag subo ko na yung sigarilyo eh. Iba na. Oo. Iba na. Pero mo humihitik ka ng sigarilyo tapos nagpe-praise the Lord ka. Huh? Hindi na bagay. Iba na yung naturalesa. Hindi na bagay yung alak. Sinubukan ko eh. Bumalik ako para subukan kung anong... Iba na eh. Hindi na ako natutuwa. Kapag gumawa na ako ng kasalanan, ay mayroon lang nagsasabi, huwag mo nang gawin yun, huwag mo nang ulitin. May kaibigan na tayo na dumating ang banal na Espiritu. Convictions has come. How could you willfully sin if that's the case? Pero tingnan po ninyo, kapag malinis ang buhay mo, kalulugdan ka ng Diyos. God will be delighted of you. Maganda po yung paglago mo, maganda po yung pagsagana. Kapag malinis ang puso, pwede kang pagkatiwalaan ng Diyos. Wala siyang ipagkait sa'yo. Kasi pagkatiwalaan ka eh. Kaya yung mga hardened heart ay talagang matigas na puso. Ang hindi inalis ng Diyos ay yung pagpipili mo. May choice ka pa rin, ano? Kahit na anak ka ng Diyos, pwede pa rin that you choose to sin. That you choose to live in the flesh. Kasi meron pa tayong makalaman na katauhan. Si Adan at Eva, kapiling nila ang Diyos. Araw-araw yan. Kinakausap ng Diyos araw-araw. Araw-araw. Banal sila. Pero bakit sila sumablay? Pinili nila eh. Nagkulang ba ang Diyos? Hindi po nagkulang ang Diyos. May pagpipili pa hanggang ngayon. Kagaya mo, may pagpipili ka pa rin. Pwede po pa rin piliin ng isang malinis na buhay. After all, kapag nagkasala ka, sabi ng Panginoon ay mag-repent ka ng buong puso.
and the blood of the Lamb will cleanse your heart again and be holy in the sight of God. Because you cannot fellowship with the Holy God with a sinful heart, worshiping God in the beauty of holiness. It's not His holiness, your holiness. Hallelujah! An intentional choice to live a holy life. Eh bakit sabihin ninyo, kaya ka holy, Bishop Ray, dahil matanda ka na eh. Ito yung dilema ng mga kabataan, ano? Just keep on fighting. The Holy Spirit will help you, mga kabataan. Tutulungan kayo, ano? Ano po? So that even the young people don't need to struggle much. Just keep on deepening your intimacy with the Holy Spirit. Meron siyang ibibigay sa iyo na kakayahan para sa lahat ng pagkakataon ay matagumpay ka, ano? Amen ba? So yung mga oldies ay talagang holy na itong mga ito eh. kaya nga sila yung mga prayer warriors natin. Makapangyarihan po yung prayers po ninyo, ano? The Lord hears the cries of the righteous. Hallelujah!